Ako po, Guro Martin A. Cayugan. Bago tayo magsimula, mananalangin muna tayo. Ama namin na nasa langit, salamat sa buhay at pagmamahal. Gabayan mo kami sa aming pag-aaral at bigyan mo kami ng karunungan at pagmamahal. Amen. Ngayon, alamin natin ang mga alintuntunin sa klase. Unang tuntunin, makinig ng maayos sa guro. Dalawang tuntunin, magtaas ng kamay kapag gustong magsalita. Tatlong tuntunin, gawin malinis palagi ang silid-aralan. Ika-4 na tuntunin, pumapasok sa tamang oras sa klase. Kalimang tuntunin, iwasan mag-ingay habang nagsasalita ang guro. Magandang araw sa lahat. Ako po si Margaret Guman at ang aking tatalakayin ngayong araw ay tungkol sa pangalan. Pangalan ay nagbibigay ngalan sa tao, lugar, hayop, bagay at pangyayari. Ang pangalan ay may dalawang uri. Ang unang uri ay pantangi. Pangalang pantangi ay tumutukoy sa tiyak na ngalan na nagsisimula sa malaking letra or teeth. Halimbawa nito is Samantha sa pangalan ng tao, Davao City sa lugar, Rizal Day sa pangyayari, Huawei is espesipikong brand ng isang bagay which is ito ay cellphone, and Brownie pangalan ng aso or hayop. Naman is Pambalana. Ang pangalang Pambalana ay hindi tiyak at isinusulat sa maliit na titik o letra. Ang halimbawa nito ay bata, purok, guro, babae, paaralan, aklat, at aso. Ang sunod naman ay at ang sunod nating tatalakayin ay panghalip. Ang panghalip ay salitang humahalili o pamalit sa ngalan or pangalan na nagamit sa parehong pangungusap o kasunod na pangungusap. Ang halimbawa ng panghalip ay ako na pangungusap. Ang halimbawa ng panghalip ay ako, kayo, sila, siya, kami, inyo, atin, kayo, ikaw, at kanila. Ang panghalip ay ito ay parang ito yung pamalit natin sa. Ngayon naman mag-aaral aking ibabahagi ang pandiwa. Ang pandiwa ay salita na nagsasaad ng kilos o galaw ng isang pangyayari o isang katayuan. Tinatawag ito na verb sa salitang Ingles. Ang pandiwa, mga mag-aaral, ay lagi nating tatandaan na ito ay isang salita na kung saan tayo ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ito rin ay karaniwan nating ginagamit sa pagpapahayag ng isang pangyayari o sa isang katayuan. Sa pandiwa, mga mag-aaral, kadalasan dito yung ating ginagawa sa ating pang-araw-araw ay isang halimbawa ng pandiwa. Narito rin ang mga halimbawa ng mga salitang pandiwa. Una, nagluto. Pangalawa, umawit. Pangatlo, nagsusulat. Pang-apat, naglilinis. Pang-lima, naglalaba. At sa pangungusap naman, mga mag-aaral, ang halimbawa nito ay si Ana ay naglilinis ng aming bahay. Ang pandiwa sa pangungusap na iyon ay naglilinis. Pangalawang halimbawa naman sa pangungusap, mga mag-aaral, ay si Nanay ay nagluluto ng isang masarap na adobo. Ang pandiwa na salita doon ay nagluluto. Ngayon naman mag-aaral ay dumako tayo sa ating pagsusulit, kung saan ang panuto dito ay tukuyin at isulat ang mga salitang nasa kahon sa pangalan,
o panghalip. Gawin ito sa sagutang papel. Makikita nyo mga mag-aaral ang mga iba't ibang salita na kung saan ito ay tutukuyin nyo kung ito ba ay pangalan o panghalip. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto mga mag-aaral para sa inyong pagsusulit. Magbibilang ako ng 3, dapat ang inyong mga papel ay nasa ating harapan na. 1, 2, 3. Mahusay mga mag-aaral at inyong natapos ang ating pagsusulit. Ngayon naman mga mag-aaral, para sa pagtatapos ng ating talakayan, ibibigay ko sa inyo ang inyong takdang aralin kung saan ito ay gagawin ninyo sa inyong tahanan. Ang panuto sa ating takdang aralin ay tukuyin ang mga salitang may salungguhit kung ito ay pangalan o panghalip. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Yan lamang mga mag-aaral para sa ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat sa pakikinig.